Halos 19 na milyong Pilipino na nagtapos ng senior at junior high school noong 2024 ang functionally illiterate ayon sa Philippine Statistics Authority sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education. Ibig sabihin, hindi ito marunong magbasa, magsulat, mag-compute at umunawa. Humigit kumulang 24.8 milyong Pilipino na may problema po sa pag-unawa sa isang simpleng kwento. Para pag-usapan yan, magkakasama natin si Ma'am Erlinda Alfonso, ang presidente ng Quezon City Public School Teachers Association. Magandang tanghali po sa inyo, Ma'am. Hello, magandang tanghali po. Teacher Erlinda, nakaka-alarma po itong inilabas na datos ng PSA. Kapag ba sinabing functionally illiterate ang isang senior high school at junior high school graduate, paki-explain nga po sa mga nanonood sa atin, ano po ang ibig sabihin niyan? Ayan. Gaya nga po na nasabi ninyo kanina, hindi na po kami nagtataka na may ganyang data na inilabas po ang PSA dahil nga po kahit ako mismo bilang guro, saksi ako sa laganap na learning crisis ngayon meron tayo. So pag sinabi natin functionally illiterate, hindi po talaga siya nakakaunawa ng kanyang binasa kahit simpleng teksto lang po, hindi niya talaga maunawan. Kung baga, wala po siyang comprehension. Kahit sa simpleng matematika, yung for fundamental, wala rin po, mahirap po talaga kayo. Kaming mga guro ngayon, kasi nga po, laganap po talaga ang learning crisis dito sa ating bansa. Laganap po ang, ano po ulit yung teacher? Learning crisis po natin, malawak po ang ating learning crisis. At bukod po dyan, nasa 24.8 million na Pilipino ang sinasabing may problema sa pag-unawa sa isang simpleng kwento. Bakit hinayaang makagraduate po o mag-move up yung mga ganito po? Ayun nga po, Miss Cheryl. Kasi po ang ating curriculum, yung matatag curriculum, pinopromote po nila yung mass promotion na kahit hindi ganun na kahusay ang bata, kailangan po naming ipasa. So, mass promotion po ang matatag curriculum sa ngayon. Kaya kahit kami mismo teacher, nahihirapan talagang sa aming damdamin na ipasa po yung bata. So, sabi nga natin, medyo mahina siya. Okay. So, sabi nyo nga po, yun ang sinasabi sa matatag curriculum. So, yung pong particular na tinutukoy dito na mga graduates noong 2024, ito po yung resulta nitong sinasabi nyo kailangan mag-mass promotion or... Opo. Okay. Pero as an educator, ano po yung nakikita ninyong naging pagkukulang sa ating education system? Sabi nyo, parang lumalabas na kayong mga teacher, napilitan na lamang ipasa to kahit na alam nyo hindi ka pasa-pasa yung mga estudyante? Opo, malaki po talaga yung problema. So sabi na nakikita namin, kailangan talagang tutukan ang edukasyon dito sa ating bansa. Una po sa lahat, dapat doblehin ang budget sa edukasyon. So kailangan din natin i-overhaul yung ating curriculum na kung saan dapat hindi natin i-adapt ang curriculum na galing sa ibang bansa. Dapat mag-create tayo ng sarili nating curriculum na kung saan lapat talaga sa mag-aaral dito sa Pilipinas. Isa pa yan, yung mga classroom, kulang, yung technology natin, yung mga computer nga 1:50 kung tutuusin sa mga public school. Yung mga teachers, kulang po. Kaya may mga teacher na tinuturuan po na 1:50, 1:60, 1:80. Umaabot po tayo sa ganung bilang na kung saan dapat 1:35 lang po. So kulang na kulang po talaga ang teachers dito sa ating bansa. Sa pagkakaalam ko po, kailangan po natin ng 150,000 teachers para ma-achieve po natin yung 1:35. Kasi kung overcrowded naman po talaga ang isang classroom, wala po talaga tayong maibibigay na kalidad na edukasyon dyan. Kasi yung attention span ng bata, iba-iba na rin po. Masyadong maigsi na sa panahon po na ngayon. 20 minutes na magturo, after 20 minutes, iba na po ang nasa isip nila, lalo na po kung crowded po talaga sa classroom. At masasabi po natin, this is very alarming. Humihina ang pag-iisip ng bawat ng ating mga estudyante. Ayoko pong gamitin yung salitang,
parang hindi tamang gamitin yung salitang bobo eh. Pero parang, ayun nga po, humihina yung comprehension. Kung tutuusin nga po, Miss Cheryl, ako kasi 20 years na ako sa pagtuturo, no? Opo. Yung old curriculum natin, yung RBEC, yung DEC, yung talagang no read, no pass policy, magandang polisiya po yan eh, na talagang napipilitan po, kahit mismong magulang, naturuan ang mga anak nila sa bahay sa pagbabasa. Unlike po ngayon, mass promotion, wala po kaming choice na kailangan po talaga namin ipasa yung mga estudyante dahil yan po ang sinasaad sa matatag curriculum, which is mass promotion po. Pero, siyempre, okay, naintindihan natin, di ba, Teacher Erlinda, yung mass promotion. Siguro para rin hindi lalong dumami yung mga estudyante. Pero kung wala namang kakayanan na magbasa, mag-compute, makaintindi, bakit ipipilit sa i-promote o iakyat sa different level yung estudyante? Talaga bang, ayun po ba na madidepensahan pa sa klase ng sistemang ito, sa mass promotion na sinasabi po natin? Kaliwat kanan po ang pagrereklamo ng mga magulang once na ipinagsak po namin ang mga estudyante namin. Meron pa dyan na public, kami, kagaya kay Mr. Tulfo. Parati kaming tinutulfo pag nahihinabagsak kami estudyante. Wala po kami magagawa. Di ipasa na lang namin. Pero di ba? Tapos babalik sa... Opo, go ahead po. Tapos po, siyempre, bread and butter po namin itong aming trabaho. Dadating pa sa punto na kami pa yung kakasuhan na bakit binagsak namin yung bata, which is may proof naman kami kung bakit naman dapat ibagsak. So, wala po kaming magagawa, ma'am. Talagang ganun po ang sitwasyon ngayon sa atin. Pero siyempre bilang guro po yan against na po yan sa inyong prinsipyo, parang paano pa naaatim na kasi, di ba? Ang kawawa din po kasi yung estudyante na ipinapasa pero hindi naman pala deserving. Ayun nga po, kailangan po talagang malawakang overhaul sa sistema po ng edukasyon sa ating bansa ngayon. So, dapat po yung orientasyon po na tinutulak natin, yun talagang makapag-produce tayo ng kalidad na edukasyon. Na sana po, suportahan nga po ng gobyerno yung pagdadagdag ng budget sa edukasyon. Katulad po ng mga MOE po ng paaralan, which is hindi naman po talaga kinakaya. Kami po mismo na mga teachers, kailangan namin ng mga teaching materials. Ipinangungutang pa namin yung aming mga gadget, laptop para sa pagtuturo. Bibili kami ng mga bond papers dahil hindi po talaga sasapat ang budget na ibinibigay po sa paaralan. Kaya nakasalalay din po talaga sa gobyerno kung paano nila bibigyan ng malaking pondo ang edukasyon para po maibigay namin ang kalidad na edukasyon. At sana, katulad po ngayon sa mga magulang po na nakikinig po ngayon, sana makatuwang po namin kayo talaga. Hindi lang po iaasa sa mga guro ang pagtuturo. Dapat po, mas malaki po yung panahon ninyo sa inyong mga anak pagdating sa bahay po. Bigyan po natin sila ng tamang oras para maturuan po. Naalala ko nung ako po yun, nung grade 1 ako, alas 6 ng hapon yung nanay ko, itinatabi ako at tinuturuan talaga akong magbasa. Pero sa panahon po ngayon, hindi naman po pasintabi na rin po sa ating mga magulang na nakatutok din po sila sa mga gadget. At mabalik po ako sa ating pong gobyerno. Kung maalala nyo, humihingi ang ating Vice Presidente ng ilang bilyon para daw i-overhaul ang edukasyon. Sana po maibigay talaga ito para makapagpatayo pa tayo ng maraming classroom, mag-hire pa tayo ng karagdagang teachers, maibigay natin yung tamang curriculum para po talagang maibigay natin ang kalidad na edukasyon at makapag-produce po talaga tayo ng mahusay na mag-aaral dito po sa ating bansa. And with this, I'm sure mapapag-usapan to sa mga susunod na araw, makukol ang attention muli ng ating mga mambabatas, maging ng ating Secretary of Education. Ito taon-taon, for so many years, Teacher Erlinda, na
ito tuwing magpapasukan, magtatapos ng klase, magbubukas ng klase, ito yung mga issues na pinag-uusapan natin. Pag po namin na-interview ang ating mga guro, yung mga concerns po ninyo. But this time ba, nagkaroon na ng pagkakataon na talagang makaharap ang ating bagong secretary, si Secretary Angara, at ano po ang solusyon na inilatag po niya sa inyo? Actually, magkakaroon kami ng dialogue this coming May 6 sa ating DepEd Secretary para ilatag po natin itong mga problema na ito. Kasi ang ginagawa lang po, sabi nyo nga, taon-taon na yan na lang ang problema. So, band-aid solution na lang kasi yung band-aid solution yung binibigay sa taon-taon na problema. Dapat talaga yung pangmatagalang solusyon, yung maayos na solusyon ang ibigay para po talagang ma-address natin at magawa po natin na maayos at sabi nga natin na masolusyonan yung problema sa edukasyon dito sa ating bansa. Siguro po muli ang ating mensahe po sa ating, hindi lamang po ito sa hindi, sabi nyo nga, hindi lamang kailangan nakalagay yung bigat po ng responsibility sa teacher, but also to the parents and to the government. Ano po ang ating apela? Ayun po. Para po sa amin, sa mga teachers po, hinihiling po natin sa ating gobyerno na talagang bigyan po ng maayos at pangmatagalang solusyon ang kinakaharap ng ating education system sa ngayon. Karagdagang classroom, karagdagang guro, karagdagang kagamitan, at syempre, dagdagan pa ang budget sa edukasyon. Pagdating naman po sa mga magulang, ako po, isa ring magulang, sana bigyan po natin ng ample time ang ating mga anak para po magtulungan po tayo na talagang maibigay natin ang quality education sa ating kabataan. Tapos, hiling din po namin na syempre, dagdag na kompensasyon para sa teachers kasi hindi naman po talaga sumasapat ang sahod ni teacher dahil kaliwat kanan din po ang abono namin sa aming profesyon at mataas na rin po ang bilihin. So syempre dagdag na sweldo para po sa teachers, ganoon din po sa mga kawani at dagdagan pa po yung mga non-teaching personnel dahil hirap din po yung teacher ngayon, do sabi nga nila inalis na daw po yung ibang ancillary tasks namin. Medyo hirap pa rin po kami dahil kami pa rin po ang gumagampa ng mga bagay na yon dahil kuul pa rin po ang mga non-teaching personnel. Yun po, sana marinig po ito ng ating Department of Education. Walang iba kundi si Sir Sunny Angara na sa May 6 po kung ano man po yung ihahapag naming mga guro, mabigyan po ng solusyon para po, sabi nga, it's a sunny day, maging maayos na po ang educational system at maipasa po na bibigay natin ang kalidad na edukasyon sa ating bansa. Marami pong salamat, Quezon City Public School Teachers Association President Erlinda Alfonso.